Bigyan na ng pangalan ni Jinwoo ang hari ng mga langgam at magsisimula na ito upang ubusin ang mga natitira sa kanyang lahi at ang pinakamalakas na hunter ng China ay ipapakita na di na't ipapakilala na ang lalaking dumalaw sa Korea noon. Kaya naman huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang chapter 106 up to chapter 107 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Ang general rank daw ng hari ang maaaring susunod na rank sa Elite Knight kung kaya't ang ibig sabihin daw nito ay siya na ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga shadow. Kung i-consider daw ni Jinwoo ang stats ng hari ay it makes sense dahil sobrang taas naman talaga kung kaya't ngayon naman daw ay ang Reyna naman ang kanyang gagawing shadow. Sa pagtalikod ni Jinwoo ay biglang nagsalita ang hari at sinabing aking kamahalan nakikiusap akong bigyan mo po ako ng pangalan. Sa isip ni Jinwoo na mukhang ang ultimate loyalty na tinatawag ay applicable din sa hari at tinanong niya sa hari kung paano ito nakapagsasalita at sagot naman nito na kaya na lamang daw niyang magsalita. Pwede raw kaya na dahil kaya nitong magsalita bago pa siya maging shadow ay na-adapt niya pa din ang kakayahan na makapagsalita. Subalit hindi raw maaari iyon dahil kaya rin naman daw makapagsalita ni Minbyung, Iron at Kiba bago sila maging shadow pero hindi naman sila nakakapagsalita ngayon. Isang level lamang daw ang pinagkaiba ng mga ito sa ranking kung kaya't pwede raw siguro na makapagsalita na rin ng iba kapag sila ay nakarating sa mas mataas na ranggo. Si Jinwoo raw ang pumatay sa hari kung kaya't magiging loyal pa rin daw ba ito at susunod sa kanya, pero sagot ng hari na hindi raw siya pinatay ni Jinwoo dahil mas mainam daw na sabihin na muli siyang pinanganak dahil sa kapangyarihan ng ating bida. Umaapaw daw ang kaligayahan sa kanyang puso kung kaya't susunod daw ang hari kay Jinwoo kahit saan pa ito magpunta magpakailan pa man, kaya naman muli itong nakiusap na bigyan daw siya ng pangalan ni Jinwoo. Magiging weird daw siguro kung papangalanan niya ang hari bilang langgam o kaya insekto sapagkat dapat raw ay may pangalan nito na bubukod sa kanya sa ibang mga langgam at biglang naalala ni Jinwoo ang pangalan ng isang author sa isang novel na may pamagat na The Ants, kaya naman ngayon ang pangalan daw ng hari ay Biro. Ngayon si Biro ay isang general rank sa Shadow Army ni Jinwoo kung saan siya ang pinakamalakas at ngayon naman daw ay ito ang oras upang gawing shadow ni Jinwoo ang Reyna. Gamit ang magical word na arouse ay tumayo at tumindig ang buntot ng Reyna at ngayon ay nasa rank din ng general ito gaya ni Biro. Tila ba may naramdaman na kung ano ang mga shadow langgam ni Jinwoo at naramdaman niyang mas humina ang kanyang koneksyon sa mga ito, kaya naman tinanong niya kay Biro kung pwede raw ba nitong ipaliwanag ang nangyari. Wika ni Biro na ang Reyna ay may kapangyarihan pasunurin ang lahat ng langgam na kanyang nasasakupan at ibig sabihin daw ba ni Biro na hanggat nabubuhay daw ang Reyna ay may karapatan itong utusan ng lahat ng langgam. Sumang-ayon dito si Biro at muling tanong ni Jinwoo na bakit daw mababa ang mana ng Reyna kahit na nga raw ba nasa ranggo ito ng general, at sagot naman ni Biro na ang mana daw ng Reyna ay para sa pagpaparami at ang rason daw kung bakit mababa ang mana nito ay dahil wala na itong katawan na pwede pang manganak. So ibig sabihin daw pala na ang Reyna ay hindi para sa pakikipaglaban, at sagot naman ni Biro na tama ka aking kamahalan kung kaya't naisip ni Jinwoo na hindi niya raw kailangan ng dalawang commanders sa kanyang hukbo, kaya naman kinancel niya ang pagiging shadow nito. Sinabi naman ni Jinwoo sa kanyang mga shadow na hindi na raw nila kailangan na kolektahin pa ang mga magical crystal dahil magagamit daw ang mga ito para sa pagpapatayo ng mga building upang bumalik ang dating ganda ng Jeju Island at hindi raw dapat nila itong kuhanin. Sapat na raw ang kanyang hawak na parang isang bato galing sa bangkay ni Biro, at ngayon naman daw ang pinakaimportante na kailangan niyang gawin ay kung paano niya tatapusin ang mga natitirang langgam at mapapatay niya daw kaya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga shadow na meron siya ngayon. Wika naman ni Biro na feel niya daw na hirap ang kanilang mga kalaban sa paglipad sa ere dahil wala silang leader, kung kaya't dahil hindi raw nila mapanatili ang kanilang formation ay nagsisiliparan daw ito sa iba't ibang direksyon dahil sa pagkalito. Tanong ni Jinwoo na alam daw ba ni Biro kung gaano pa kadami ang mga natitirang mga langgam, at sagot naman ito na nasa 8,700 daw ang total ng mga langgam bago magsimula ang pag-atake at sa kanyang tansya ay nasa 4,000 pa ang natitirang mga buhay. Akala daw ni Jinwoo na marami na siyang napatay na langgam sa nauna niyang laban, subalit lumalabas daw na marami pa rin natitira. Kaya daw bang patayin ni Biro ang lahat ng langgam gamit ng kanyang lakas, at sagot naman ni Biro na kung bibigyan daw siya ng utos ay gagawin niya ito agad. Sa bahagi naman nila Jongsu ay nagsimula ng umatake ang mga langgam, kaya naman pinasabugan nila ito ng kanyon habang ang ibang mga hunter naman ay ginagamit ang kanilang magic upang tumulong sa laban, at dito ay pinapaulanan nila ng mga
pag-atake ang lahat ng langgam na kanilang nakikita. Wika naman ni Gina may baby na ang mga langgam daw ay patungo sa direksyon kung nasaan ang guild nila Jongsu, kung kaya't sinabi ni Kiho na maganda raw ang lahat dahil magsisimula na ang kanilang magiging laban. Sinabi naman ng Vice Guild Master ng Fame Guild na kailangan na rin daw nilang maganda sa pakikipaglaban at wika ng isa na patayin daw nila ang lahat ng langgam na kanilang makikita. Wika naman ng isang hunter galing sa Pine Guild na kailangan daw nilang panatilihin ang kanilang formation kung ayaw nilang mamatay dahil sing lakas daw ng isang birang kang isang langgam at kailangan daw nilang maibalik ang glory ng kanilang guild. Samantalang si Lee Min-sung ay nagmumukha na namang tanga dahil sa sobrang takot at napasabing paano daw nila kakalabanin ang mga ganitong klaseng halimaw habang ang isang hunter ay napaisip na maaari daw na isang A-rank hunter si Lee Min-sung pero para daw itong isang shell na wala namang laman. Napakaraming mga langgam naman ang nakarating sa pangpang kung saan nakapwesto sila Juhi at napatanong ito kung sapat daw ba ang kanilang lakas upang labanan ang mga halimaw at dito ay malapit na itong makalapit sa kanila dahil sa bilis na taglay ng mga ito, subalit bigla na lamang nahiwa ang katawan ng mga langgam sa sumunod na segundo samantalang sila Juhi ay hindi makita kung ano ang pumapatay sa kanilang kalaban dahil sa sobrang bilis nito at dito ay pinakita si Biru kung saan siya pala ang pumapatay sa kanyang mga kauri. Inabot ng 2 araw ang South Korea sa pagsugpo sa mga langgam sa bandang south ng bansa at natagpuan din daw nila ang mga langgam sa karagatan ng China at hindi sila makapaniwala na umabot sa kanila ang mga langgam na ito. Hindi raw nila nagawang makatulog sa loob ng 2 araw at report ng isa na nasa shooting range na daw ang pangalawang wave ng mga langgam at nang patatamaan na nila ito ay pinigilan sila ng kapitan sapagkat kikilos na daw ang kanilang bayani upang kalabaning mag-isa ang mga langgam na sumasalakay sa kanila. Dito ay naganda na ang hunter na ito at sinabing ililibing na daw ang lahat ng mga langgam sa ilalim ng dagat at sa pag-ataking kanyang ginawa ay madali niyang napatamaan ang lahat ng langgam sa himpapawid at muling sinabi na kung buhay lamang daw ang langgam na kinalaban ni Jinwoo ay mas masaya daw sana ang kanyang magiging laban sapagkat ngayon ay isa-isang bumabagsak sa dagat ang pira-pirasong katawan ng mga langgam. Pinakita naman ng babae at tinanong ang kanyang kausap kung ano raw ba ang masasabi nito dahil konektado raw si Jinwoo at ang kapatid ni Mr. Wang sa insidenteng iyon na maaaring si Jinwoo daw ang pumatay sa nakatatandang kapatid ni Mr. Wang. Gusto daw makaganti ni Mr. Wang kay Jinwoo at tanong ng lalaki kung bumaba na daw ba ang tensyon sa pagitan ng dalawa at dito ay pinakita ang guildmaster ng Scavenger Guild na si Thomas Andre at sinabing dahil sa nangyari sa Jeju Island ay mas mahirap na raw ma-meet si Jinwoo at sayang naman daw dahil gusto niya talaga itong makita sa personal. Ano raw ang gagawin ni Thomas kung sakaling maglaban si Mr. Wang at Jinwoo at sagot naman ni Thomas na hindi raw ba siya nito kilala sapagkat si Mr. Wang daw ay pagmamay-ari ng Scavenger Guild at dahil kanya ang Scavenger Guild ay hindi niya hahayaan na ang kanyang property ay gagalawin ng iba dahil kahit daw ang government ng US ay handa niyang kalabanin. Sa pangatlong gabi ng raid sa isla ng Jeju ay narito ngayon ang Night Guild kung saan sila ang naatasan na kolektahin ng mga magical crystal. Sinabi ni Jongsu na meron daw tao ang hindi pinalad sa pagiging swerte at ginagawa daw nito ang lahat ng kanyang makakaya dahil pangarap niya na maging isang gold medalist. Matinding pagsasanay at matinding disiplina sa sarili ang kanyang ginawa at ang natitira na lamang daw ay makipaglaban ito sa Olympics. Nanaginip pangaraw ito ng maganda at nasa tamang kondisyon na raw talaga ito para sa competition pero dahil sa na-detect ng mana meter na siya ay isang awakened ay nabandaw ang lalaking ito sa Olympics. Sagot ng makulit na ang kwento raw nito ay tungkol mismo kay Jongsu subalit wika ni Jongsu na hindi pa rin daw siya sumusuko dahil ngayon ay nakahanap siya ng bagong pangarap kung saan ang kanyang guild na binuo ang magiging pinakamagaling sa bansa. Nang makita ng dalawa ang mga magical crystal ay labis silang natuwa dahil kung kukuhanin daw nila itong lahat ay magiging best guild na raw sila sa bansa pero wika ng babae na hindi raw tama kung gagawin nila ito. Kidding aside ay sobrang kinis na daw ng kanilang paligid at wag daw silang mag-alala sapagkat wala daw na detect na magic si Jongsu pero biglang may isang halimaw ang nagpakita at dali-dali namang itong pinatay ni Jongsu at sinabing meron pa daw palang natitira. Kahit na nga raw ba may ilang mga langgam pa ang natitira ay kayang-kaya raw nila itong patayin subalit biglang tinawag ng makulit si Jongsu at tanong naman ng iba kung sino daw ba ang nasa kanilang harapan. Magkakaharap kaya si Jinwoo at Thomas Andre sa laban at sino kaya ang nakita nila Jongsu sa loob ng tunnel?